Hello po, nandito po ako para i-report ang master budget schedules. Magsisimula po tayo dito sa Schedule 1. Dito po, bago magsimula ang taon na 20 New Year, kailangan magplan ni Chairman Corporation. Ang challenge, hindi natin alam kung magiging good, fair, or bad ba ang ekonomiya. So, instead of just guessing, gagamit tayo ng probability. Another thing, lahat ng benta natin ay on credit or utang. Meaning, pag nagbenta tayo ngayon, hindi agad cash ang hawak natin. May pa-installment na collection pattern tayo. Yung 60%, 30%, and 80%. Ang naiiwang 2%, thank you na lang. Hindi na mababayaran. Kumbaga, uncollectible siya. So, step 1, predicting the future. Bago tayo gumawa ng table, kailangan muna natin ng expected value. Paano? Kunin mo yung unit sa bawat scenario. Kung good, fair, bad, multiply sa chance na percentage nila, then pagpa-plus in mo. Kasi bakit? Kasi mas accurate ang weighted average kaysa umasa sa isang scenario lang. Ito yung pinaka-realistic na estimate natin. Example for quarter 1, yung 74,000 times 50 plus 50,000 times 30% plus 40,000 times 20% equals 60,000 units. Gawin mo tong hanggang quarter 4, after nyan, multiply mo lahat sa 20. Yung 20 pesos yung price per unit. Saan yun? Yun. Tapos ito yung mga nasagot yung budgeted sales in pesos. I-discuss ko po sa inyo yung detailed step by step kung paano isolve yung sa schedule 2. Step 1, solving the 20 current year mystery last year sales. Hindi natin pwedeng i-multiply yung 640,000 sa 30% or 8% agad. Bakit? Kasi yung 640,000 ay balanse na lang. Kailangan nating mahanap yung original sales nung nakarang taon. So ito po ay sagot na po siya. Yan, sagot na po, answer key na po siya. Lahat po ng pinapakita ko ay answer key na lang. Para sa quarter 3, 20 current year, sabi sa image, 25% ng 640,000 ay galing sa quarter 3. So, 640,000 times 25% equals 160,000. Ang logic natin, ganito, ang quarter 3 sales ay nakolekta na nung quarter 3, 60% at quarter 4, 30%. Ibig sabihin, ang natitira na lang sa balance pagdating ng January 1 ay yung huling 8% at yung 2% uncollectible. Tapos para makuha ang original sales, i-divide natin ang 160,000 sa total remaining percentage, 10%. 160,000 divide 10% equals 1,600,000. Ito yung total sales nila nung quarter 3 last year. Kita? Yan. Para sa quarter 4, 20 current year, 640,000 times 75% equals 480,000. Ang quarter 4 sales ay nakolekta na nung quarter 4, 60%. Pagdating ng January 1, ang hindi pa nababayaran ay yung
30%, 8%, at 2%. Para makuha, i-divide ang 80,000 sa total remaining 40%. Yun yung 80,000 divide 40% equals 1,200,000. Kita? Yon. Ito yung total sales nila nung quarter 4 last year. Ito, yan. Step 2 natin, filing out schedule 2, yung waterfall. Ngayon, kukunin na natin yung pera. Tignan natin ang rows sa table. From quarter 3, 20 current year sales. Since pangalawang quarter na ito after the sale, ang makokolekta na lang natin ay yung huling 8%. 1,600,000 times 8% equals 128,000. Pasok sa quarter 1 column. Dito, ito. Yan. From quarter 4, 20 current year sales. Quarter 1, makokolekta natin yung 30%. 1,200,000 times 30% equals 360,000. Yan. Tapos sa quarter 2, makokolekta natin yung huling 8%, 1,200,000 times 8% na 96,000. Ito, yan. From quarter 1, 20 New Year sales, 1,200,000. Sa quarter 1 natin, 60% na 720,000. Quarter 2 na 30%, 360,000. Quarter 3 na 8% equals 96,000. Kita nyo naman po sa table. Tapos from quarter 2, 20 New Year sales, 1,600,000. Sa quarter 2 na 60% ng 1,600,000 is 960,000. Quarter 3, 30% for 80,000. Quarter 4, 8% ay 128,000. Tuloy-tuloy lang ang pattern na yan. 60, 38% pababa at pakanan. Tapos sa step 3 natin, step 3 natin, i-add mo lang lahat ng numbers per column vertical. Quarter 1, total collection, 1,208,000. Quarter 2, total collections, 1,416,000 and so on po. Tapos, bakit hindi pantay ang sales ng collection, ang sales sa collection? Kung titignan mo yung quarter 4, 20 New Year, ang budgeted sales natin ay 1.8 million. Ito yon. Yan. Pero ang nakolekta lang natin sa quarter na yon ay 1,080,000, yung 60%. Ito yon. Yan. Nasaan yung iba? Kumbaga, ganito yon. Yung 30% at 8% niyan, magiging accounts receivable natin para sa susunod na taon. Yon. Gets? Natin ay ang Schedule 3, Budgeted Production. Dito po, given na ang budgeted sales in units ng lahat ng quarter. Para makuha ang finished goods ending, multiply lang ang budgeted sales sa 20%. I-multiply nyo lang yung budgeted sales sa 20%. Tapos, pero mag-uumpisa ka sa quarter 2 at yung total nun ang ilalagay sa quarter 1 ng finished goods. Then, ganun ulit sa susunod. Total ng quarter 3 ilalagay sa quarter 2 and finished goods. Tapos, para makuha ang finished goods beginning, same lang pero uunahin na yung 60,000 sa quarter 1 at ilalagay din sa quarter 1 ng finished goods beginning. Tapos, yung sa total ng finished goods end, from the word itself na end, kukunin natin yung nasa quarter 4. Tapos, yung sa finished goods beginning,
kukunin natin yung nasa quarter 1. Yun lang po. Dito naman po tayo sa sa schedule for budgeted materials purchases. Yan po ay sagot na. Dito po, for the sagot na po itong pinapakita ko sa inyo, answer key na. Dito po, for the budgeted production, we have for quarter 1, 64,000, quarter 2, 78,000, quarter 3, 74,000, quarter 4, 87,000, and we have total of 303,000. Sa standard materials per unit naman po ay meron po sila kada quarter 1 hanggang quarter 4. Tapos sama na rin po natin yung total. Meron po silang 3 LBs. Basta yon. Tapos sa budgeted materials usage naman po ay meron po tayong 120. Sa quarter 1 meron po tayong 192,000, quarter 2 234,000, quarter 3 222,000, quarter 4 261,000, and total of 909,000. Tapos materials inventory and quarter 1, 57,600, quarter 2, 70,200, quarter 3, 66,600, quarter 4, 78,300, and total of 272,700. Total materials needs na quarter 1, 249,600, quarter 2, 304, 200, quarter 3, 288, 600, quarter 4, 339, 300, total na 1,181,700. Tapos materials inventory beginning 75,000 para sa quarter 1, quarter 2, 57,600, quarter 3, 70,200, quarter 4, 66,600, total of 269,400. And budgeted materials purchases sa quarter 1, 174,600, quarter 2, 246,600, quarter 3, 218,400, quarter 4, 272,700, total of 912,300. Tapos, for us to get the materials inventory and ending po, we have to multiply the budgeted materials usage, yung pangatlo po dito sa table, by 30%. Tapos, ito po yun yung budgeted. Ito po yan. Tapos, yung pangatlo po dyan. Tapos, multiply lang po siya natin sa 30%. Ito po yun, yung materials inventory and equals current quarter's need times 30%. So, sa quarter 1 po, meron tayong 192,000 times 30% equals 57,600 elves. Ito po yung nasa pang-apat natin, yung naka-red po. Yun yung sagot dito. Tapos quarter 2, 234,000 times 30%, 70,200 and so on. Yun po. Tapos total po na to 72,000. So para dito naman po sa ating schedule 5, ito po yung ating problem. Yan po ang ating problem para sa ating schedule 5. So okay na po, punta po tayo dun sa answer key natin ng ating schedule 5 kasi po mahirap lang po at wala pong magamit na laptop. Pasensya na po. Schedule 5. Yan. Ito na po yung sagot sa ating schedule 5. So, think of this as the counterpart nung ginawa natin sa problem 6.3. If schedule 2 was about chasing money from customers, schedule 5 is about honoring our commitments to suppliers, but with a twist. The trade discount. Bakit kailangan itong schedule 5?
Kahit nakabili na tayo ng materials dun sa schedule 4, hindi ibig sabihin na bayad na lahat yon. Ang goal ay gusto nating malaman kung kailan lalabas ang cash sa bulsa ng kumpanya. Tapos ang strategy niyan, sinusunod natin ang payment policy para ma-avail ang discount at mapanatili ang magandang relasyon sa suppliers. Yan, intindihin natin yung given. Bago ang math, dapat malinaw ang rules ng Charmaine Corporation pagdating sa bayaran. The payment pattern is 55% babayaran sa quarter ng purchase at ang natitirang 45% ay sa susunod na quarter. Yan, ito po yon. Tapos may 2% na discount. Kung magbabayad tayo agad, yung 55% portion, bibigyan tayo ng supplier ng 2% discount. Tapos yung mga matatagal ng utang, may utang pa tayo mula last year, 81,000 na kailangang, yan, 81,000 na kailangang bayaran muna sa quarter 1. Mag-step breakdown na tayo. Solving the last year mystery. Tumingin po tayo dun sa unang row ng schedule 5. May 180,000 na credit purchases from quarter 4 of 20 current year. Ay, ito na po. Ang 81,000 na account payable natin nung December 31 represent the 45% portion na hindi pa nababayaran nung quarter 4. Ito yung kanyang naging formula. 81,000 divide 45% equals 180,000. Itong buong 81,000 na ito ay babayaran na natin agad sa quarter 1. Next naman ay kukompute tayo ng discounted payments, yung 55% portion. Dito tayo dapat mag-ingat para sa bawat purchase sa 20 New Year, yung unang 55% ay may 2% discount. Visualize muna natin yung formula. Purchase amount na 55% at 98%. Saan yun? Ito. Tapos, ganito yun ha. Halimbawa, quarter 1 purchases of 209,520,000. 209,520,000 times 55% equals 115. Ito yung dapat bayaran. Tapos yung 115 na 236 na kailangan nating bayaran, itatimes ulit natin siya dun sa 98%, tapos ang magiging total nun, 112,931. Ito naman yung actual na ilalabas natin cash after discount. Maliwanag. Tapos, dito naman po tayo sa final payments na 45% portion. Yung natitirang 45% ay babayaran sa next quarter. Next quarter na yun. Tapos take note po, walang discount itong portion na to. Tapos halimbawa, example, quarter 1 purchase na 209,520,000 times 45,000 equals 94,284. Isusulat ito sa quarter 2 column. Yun po, makikita nyo naman po yun. Para ma-visualize ng class, isipin nyo ulit yung staircase pattern. Row 1, all depth na isang bagsakan lang sa quarter 1. Tapos dun sa current purchases, bawat row, dalawa lang ang boxes na may laman. Isang box sa tapat ng quarter, the 55% discount payment. Tapos isang box sa kanan niya, the 45% full payment. Sa summary ko ha,
bakit 55% at 45% lang ang total? Mapapansin nyo na if you add 55% and 45%, exactly 100% ang nababayaran natin. Unlike sa collections na may nawawalang 2%. The benefit, mas maliit ang cash na lumabas, yun yung 112,931 instead of 115,236 dahil masinop tayong magbayad at kinukuha natin ang discount. Ito naman po sa Schedule 6, budgeted labor cost, madali lang po siya. Ito lang po, basahin po natin yung ating problem. Nawala. Diyan po, basahin nyo na lang po yung problem and then yan po, okay na po. Now, we are able to get the budgeted direct labor cost for quarter 1. We have, dito po sa quarter 1, we have 64,000, quarter 2, 78,000, quarter 3, 74,000, quarter 4, 87,000, and total of 303,000. Tapos, standard direct labor hours per unit natin na 0.25. Ito po yun. And budgeted direct labor per hours na 16,000. Pinag-multiply po yung dalawang yan. Yung ating budgeted production times standard direct. Tapos, sagot po natin dyan sa quarter 1 ay 16,000, quarter 2, 19,500, quarter 3, 18,500, quarter 4, 21,750, and total of 75,750. And multiply lang din po natin yung kanyang direct labor rate per hour na 20. And tapos sa quarter 1, meron po tayong 320,000, quarter 2, 390,000, quarter 3, 370,000, quarter 4, 435,000, total of 1,515,000. Yun lang po. Dito naman po tayo sa Schedule 7, budgeted factory overhead. So meron nga po tayo ditong problem at nandito po yung mga given. So, para po makuha natin yung variable factory overhead, production times variable overhead. Sa quarter 1, meron po tayong 16,000, quarter 2, 19,500. Yun po yung nasa schedule 6 na budgeted direct labor per hours. Tapos quarter 3, 8 and 5, quarter 4, 21,750. I-multiply lang po natin yung sa 5 pesos. So, 5 pesos. Dito po yon yung the standard variable overhead rate is 5 pesos per direct labor hour. Kaya po 5 pesos po siya i-multiply. So, quarter 1, meron po tayong 80,000, quarter 2, meron po tayong variable factory overhead na 97,500, quarter 3, 92,500, quarter 4, 108,750, and total of 378,750. Tapos, doon naman po sa for the fixed factory overhead, to get it, the normal capacity will be multiplied by fixed overhead rate per yung DLH here in this problem. The fixed overhead is already given, which is 75,000 units or 18,750 DLH times 4. Kaya po, meron po siya kada quarter, at po ng quarter ay pare-pares lang po na 75,000 and total of 300,000. Tapos pag-a-add nyo lang po yan dalawa, sa quarter 1 na budgeted factory overhead, meron po tayong 155,000, quarter 2, 172,500, quarter 3, 167,
500 quarter for 183,750 and total of 607,50,000.